Nanumpa na bilang Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization si dating Senador Francis Pangilinan. Inilapat sa kanyang tanggapan o inilipat sa kanyang tanggapan ang 4 na sangay ng Department of Agriculture mula sa kagawaran ng agrikultura. Para sa detalye, balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Formal nang nanumpa si dating Senador Francisco Pangilinan kay Pangulo Aquino sa Malacanang. Si Pangilinan na dating chairman ng Senate Committee on Agriculture ang pinakabagong miyembro ng Aquino administration na itinalaga bilang Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization. Maliwanag na 2 taon na lamang. No? At maliwanag marami pang mga problema na kinakailangang lutasin. Kung kaya't mahalaga na magtulungan upang yung mga programang hindi pa na ipapatupad ay maaari nating bigyang diin. Sinundan ito ng pagpapalabas ng Executive Order 175 na naglilipat sa ilang ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture sa Office of the President. Ito ang National Food Authority, National Administration, Philippine Coconut Authority at Fertilizer at Pesticide Authority. Sa bisa ng Memorandum Order No. 70, isinad dito ang tukulin ni Pangilinan na pangasiwaan ng naturang mga ahensya. Nakapaloob din sa Memorandum Order ang kautusan ng Pangulo sa Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform na makipagtulungan kay Pangilinan. I think base dun sa marching orders ng Presidente, may mga concerns na ang pangunahing prioridad ngayon, ibig sabihin, ang pangunahing nakatutok will be Secretary Frocy. Ako naman ang nakatutok doon sa 4 na ahensya. Pero hindi ang ibig sabihin na ako'y nakakaangat sa kanya, ako'y mas sikat sa kanya. Kami nagtutulungan. No? At kung saan hindi naman ako nakatutok doon sa mga ibang bagay sa larangan nga ng agrikultura, siya naman ang nakatutok. Itinalaga si Pangilinan sa harap ng controversial laban kay Agriculture Secretary Proceso Alcala. That was not mentioned. Hindi binanggit yung usapin nung nasasangkot sa ilang mga sinasabing mga kaso. So hindi nabanggit yun bilang dahilan kung bakit tayo in-appoint. No? But sa atin, the marching orders are clean, to clean it up. So we will do what we can, as best we can, to help in that respect. Apart from, of course, the overall picture. No? Ang pinakakabuang layunin natin ay paano pataasin ang antas ng kalidad ng buhay ng ating magsasaka at mangingisda. Food security is, sabi ko nga, uulitin ko, food security can only be done when you secure your farmers and your fisherfolk. So the overall program is to address that, including corruption, because nandun na nga ang pondo para sa ating mga magsasaka, nalulustay pa. Ipinagkibit-balikat na lamang ni Pangilinan ng report na political accommodation umano ang pagtatalaga sa kanya sa pwesto. Ayon sa kalihim, pangako niya sa Pangulo na tutulong siya sa administrasyon. Partikular kasi ang pinatututukan sa kanya na tiyakin ang sapat at murang supply ng bigas, tiyakin na naipapatupad ang programa ng irigasyon, tamang proseso ng rice at Coco Levy Fund. You can actually speculate as to the reasons behind, but as far as we are concerned, there are serious problems affecting our agriculture sector, which needs to be addressed, and we are here to help address these problems. Whether there are political implications or not, as far as I'm concerned, is not my concern. It's not an issue to me. The issue here is maraming problema ang sakahan. It only grew by 1% last year in a universe of 7%. The poorest of the poor are in the agriculture sector. Wala rin anyang major revamp sa 4 na ahensya. Sigurado rin anya na mas mananatili siya sa field sa halip sa kanyang bagong opisina. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.